Sa pagpapatuloy ng pagdinig sa Kamara ukol sa panukalang pondo ng bansa para sa susunod na taon, naungkat ang tanong kung mananatili bang may bisa ang mga kasal na pinangasiwaan noon ni Alice Guo bilang alkalde kahit siya'y mapatunayang isa palang dayuhan at hindi Pilipino. Ang DILG may tugon dyan. Alamin sa ulat ni Mela Las Moras. Naniniwala si DILG Secretary Benher Abalos na mananatiling valid o may bisa ang mga kasal na pinangasiwaan ni dating Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo noong siya'y alkalde pa, kahit kinukwestiyon na ngayon kung siya nga ba ay tunay na Pilipino o hindi. Sa pagpapatuloy kasi ng plenary deliberations ng Kamara ukol sa panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon, partikular na hinggil sa budget proposal ng Philippine Statistics Authority, nagpahayag ng pangamba si 4Ps Party List Representative JC Abalos sa posibleng epekto sa mga binasbasang kasal ni Guo kung mapatutunayan na siya ay dayuhan. Sa ilalim ng batas, nakasaad kasi na kung hindi naman kwalipikado ang isang tao na mga siwa ng kasal, hindi rin magiging legal ang pag-iisang dibdib. Para naman kay Secretary Abalos, kung in good faith isinagawa ang seremonya o naniniwala ang dalawang nagpakasal na may otoridad naman ang alkaldeng nagkasal sa kanila, hindi magkakaroon ng problema. I will just refer you direct to the Family Code, Chapter 3, Article 35, Number 2. Babasahin ko po. Those solemnized, the following marriages shall be void from the beginning. No? Number 2, those solemnized by any person not legally authorized to perform marriages unless such marriages were contracted with either or both parties believing in good faith that the solemnizing officer had the legal authority to do so. So, kung ikaw ay good faith, naniwala ka na si Alice Guo ay talagang may otoridad na magkasal, and ako naman I guess karamihan sa kanila ay ganun ang tingin dahil mayor nga naman siya, no? You could make use of this article. It's chapter 3 ng Void and Voidable, Article 35, number 2. Sa isang panayam sa PSA, ganito rin ang pananaw nila. Bagamat sa ngayon, nakatutok muna ang ahensya sa usapin ng pagkansela ng Filipino birth certificate ni Guo na siyang pinag-ugatan ng usapin. Mga lawyers namin, hinahanap nila kung ano magiging effect. Kasi may sinabi sila na provision na in good faith naman, not necessarily, but we will check. Okay. So, una muna, hindi pa kasi natin alam kung ilan talaga yung kinasal niya. So, yun yung ginagawa ngayon ng aming team. Tinitingnan ilan ba yung marriages na si Mayor Alice. Sa ngayon, tuloy-tuloy naman ang pagtalakay sa plenaryo ng Kamara ng 2025 budget proposal ng iba pang ahensya ng pamahalaan. Isa sa mga pinakabagong sumalang dito ang DILG at attached agencies nito. Well, sana naman maipasa kaagad ito, no? Ang aming budget ngayon ay tamang-tama, no? Of course, jail medyo dinagdagan namin ng ano ito dahil last year halos isang jail lang sa buong Pilipinas ang naibigay sa amin. No? Pero ngayon malaki ang inaano sa jail natin. Sa kapulisyahan, tamang-tama for our modernization, no? Yung ating mga fire trucks at fire station, probably by the end of this year, we made sure na yung 240 na kakulangan ay tapos na rin, no? So how to maintain this? I will say yung budget namin ay very reasonable at I expect it to be finished in time, na mabilis naman. Pagtitiyak ng mga kongresista, gagawin nila ang lahat para makapagpasa ng isang panukalang pondo na tunay na tutugon sa pangangailangan ng mga Pilipino. Mela Las Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.